Yes, 4:24 na po mga Jewel Tinners. Sabi nga ng isang kanta ni Beyonce, alam mo yan, Papo, Run the World. Yan din ang advocacy ng isang mompreneur. Gusto niyang iwagayway ang bandila ng mga babaeng matagumpay sa iba't ibang larangan at disiplina. 22 inspiring and empowered Filipino women mula sa iba't ibang panig ng mundo ang bibigyan ng pagkilala bilang Global Women Who Rule. At para pag-usapan yan, ang kanyang advocacy. Kasama natin muli, no? Si Miss Apple Esplana Manansala, ang founder ng GWWR. Welcome back, Apple. Global Women Who Rule, GWWR. Hi, Apple. Welcome back. Thank you, Kuya and Ate. And I don't know, belated Happy Mother's Day. Hindi na tuloy ang ating Mother's Day collab So sobrang kabisihan ng mamu. Anyway, you're here because of GWWR. 4th edition na ito, no? Yes, Ate. Nagsimula ito nung pandemic. Yes, during the time of pandemic. So meron ako mga kaibigan na nagsabi sa akin, gumawa ka ng something online. So nag-isip ako, sabi ko, maraming mga Pilipino sa abroad na gusto nilang magkaroon ng way to pay good things back to the Philippines and hindi sila masyadong nare-recognize. So sabi ko, pagsamasamahin kaya natin sila in an online platform, tapos pag-usap-usapin natin sila, baka sakaling may magawang something good. So 4 years after, every year may 22. So mga 88 na sila this year ng mga empowered Filipino women. May mga doctors, lawyers, sculptor, artists, nurses, entrepreneurs from different media publications also abroad ng puro Pilipino. Kung hindi man Pilipino, dapat hindi na sila kung naturalized na sila dun sa country nila because yung iba immigrant na, at least yung half Filipino pa rin sila. At talagang may naghahanap ng opportunity rin na maiparinig yung kwento nila sa ibang tao dito sa Pilipinas to bring inspiration, syempre. Galing naman na naisip mong ito. Pero paano mag-qualify? Actually, ever since the beginning, meron kaming online nomination. So I get from the first year, meron akong volunteers. So nag-identify kami ng mga Filipino women and then tinitingnan namin yung social activities nila, particularly sa social media. Kasi isa sa mga strong talaga na pinupush namin is the use and not the abuse of digital only for good. So ang ganda nga nung mga news before this interview kasi related to that yung responsible parenting, syempre yung paggamit ng mga social media na hindi natin masyadong mareregulate, tayo na yung mag-self-regulate, and yung voices ng mga kababaihan na to, ito sana yung gagamitin natin para i-remind sila na hey, there's life outside of social media, and if there's an opportunity for you to share your story on social media, don't share you need to share something that you will be proud of in 5-10 years from now na naitulong mo na iambag mo sa sarili mong community without yung iisipin mo na okay, marami bang tao makakakita sa akin or meron ba akong makukuha dito na clout or something like that. Yes. So every year meron tayong online nomination. Nagsasubmit doon, pwede mong i-nominate yung sarili mo, but of course most of those are nominated by people who think na itong mga kababaihan na to ay worth it na i-recognize. And then meron kaming jury. The jury are also coming from the past 3 years na mga profiles, we call our speakers profiles, and then tinutulungan nila ako na i-validate kung okay ba yung personality nito, makakatulong ba siya, may community ba siya, may advocacy ba siya na kailangan nating tulungan to make the voice of that advocacy more powerful kasi mas maraming babae yung magtutulong-tulong. So ngayon, open pa ba yan? Para sa nomination o tapos na? Tapos na yung nomination niya every year. Yes. Every year, ang nomination niya starts at around end of January until February, and then during March, supposedly dyan namin ginagawa yung validation and then yung event itself. It's only this year na pinush back namin siya, tinest namin na gawin siya ng May. So ngayon, May siya. The past 3 years, March siya. So next year, ina-announce ko na ibabalik namin siya sa March. Kasi marami rin activities na nangyayari sa May and we want to also focus that for mothers. So tapos na siya ngayon sa Saturday, sa Saturday, May 25, yan na yung online event mismo. So online lang siya. Yes. Actually merong hybrid kasi we will be like last year, nagkaroon din kami ng mini get together of the speakers na pwedeng pumunta sa isang studio together with us, and meron din kaming mga ibang invited na few people lang na who participated also along the way of the preparations. And then yun yung parang
doon namin inuumpisahan yung kumbaga social awareness of the campaigns na pinupush nitong mga kababaihan na i-feature natin for Global Women Who Rule. Yan, ganda. So ang programa na ito sa Sabado, Yes. lahat pwede makapanood. Hindi yung kinakailangan pa mag-register para mapanood. Open to all. This will be live in your Facebook page. Yes, right now it's going to be live on the website of the new channel. If they log on thenewchannel.com, automatic lalabas itong show na to on Saturday. No need to pay for fees. No need to pay for anything kasi ate, kuya, this is really an advocacy for me. And along the way, na-recognize ko rin na sa mga tao rin o sa mga manonood natin na medyo ito yung difference ng advocacy and volunteerism. Volunteerism, you can switch it on and off sometimes eh. Advocacy, you have to make it part of your life talaga. Yeah. So ito, hopefully, isang araw lang, but the story will stay there. Oh, yeah. If they go to the website, they can watch it. If they go to our Facebook page, it's gonna be there also. Global Women Who Rule on Facebook group, and then the new channel also on Facebook or on YouTube, and then they can watch it. And then the story will stay there kasi our activity on Saturday is just to ignite and introduce these new women na yung iba sa kanila hindi pa masyadong nakikita ng ibang tao. And then all year round, we're hoping that we will be able to participate and help them to create more awareness dun sa mga ginagawa nilang makakabuti rin sa ating mga kababayan, hindi lang actually sa mga kababaihan yung mga programs nila. Yeah. Bali, ilan ngayon ang awardan this year? 22 Ano yung mga profiles nila? There's a doctor here in the Philippines, and then there's also a doctor in Dubai. So I think siya yung isa sa mga first Filipino doctors sa Dubai. And then we have some people from Creator and Influencers Council of the Philippines. We have Director Net Hadaune. We have Yusek of the ICT. Si Yusek Attorney Sige. And then, so iba-iba, may tech, may entrepreneur, Salve Duplito is going to be part also. And then, meron kaming beneficiary or charity partner also this year. Ang ginagawa naman namin sa kanila is focus rin namin yung ibang activities ng Global Women Who Rule para magkaroon ng more social awareness para sa project nila. So this year, ang partner namin is si Best Bodies Philippines, so headed yan ni Michelle Aventajado. Si Michelle, Sila yung tumutulong sa mga may kapansanan, pero ang focus nila is bigyan ng trabaho itong mga tao na may kapansanan. So hindi lang mga bata, pati yung mga mas matatanda. Talagang meron silang programs na they talk to employers para magkaroon ng employment itong mga tao na nandun sa group nila. So, yun. And then we have different organizations rin will support us kasi yung iba, meron kaming isang speaker na nasa Bacolod. So, she's into cinnamon farming in Bacolod. And then, meron ding isang farmer din from another field. Merong freelancer na community head from Davao. And then merong sculptor and at the same time IP lawyer from Colorado in the US. Pupunta pa siya dito sa Pilipinas to also participate for the event kasi gusto niyang makita rin yung mga kasama natin. And then one architect who's into sustainable projects is also going to be part of it. She's based naman in Australia. So in the past, may mga nurses tayo na naging artista sa ibang bansa. Mariton Pacheco was actually already profiled. No, kasi 'di ba after a decade of not doing media, bumalik siya sa media but this time in Canada. So yung mga ganong klaseng story para maramdaman ng mga tao na ang daming opportunities, actually ang dami ring oras para hanapin natin 'yan. So gugulin natin yung oras natin sa paggamit ng social media para sa kabutihan natin, sa kabutihan ng mga kabataan at sa kabutihan ng mas maraming tao sa paligid natin. Huwag natin siyang sayangin sa mga fake news, sa mga sad news, 'di ba? Life is not perfect, yes, pero if we have an opportunity to share something online, 'di ba? Why not share something that's good and that will benefit other people? Sino nga palang namimili? Sino nagsiscreen? Kung sino ang dapat bigyan ng award every year? This year, there are 6 of us who profiled and pinagpilian naming mabuti. There were around more than 150 nominations online, 88 qualified as finalists, tapos 21. And then 22nd profile kasi yung beneficiary. So 22 yung napili namin. Ang mga kasama ko this year is Carmi De Leon, John Arceo, Kathy Davila, ako, sino pa ba? El Kuan from Singapore, and
Nako, wag kang magalit sa akin. Sino man nakalimutan Mamaya, ko. baka I maalala love mo. all But of- those who all the cannot five make of it you. or do not make it this year, pwede nyo siyang i-consider for next year. Supposedly reshuffle siya. But we can Bago na naman. we can reconsider, especially kung manonominate sila ulit. Kailangan i-nominate ulit. Kailangan I-renominate manominate dapat. ulit. Kailangan I manominate. see. But of course, we keep our database open. Kasi yung iba, marami rin, ito isa rin to sa mga social awareness na pinupush ko na sana yung mga kababaihan, hindi lang tayo magkaroon ng voice para pang sa sarili natin. Kasi mas iba yung pakiramdam pag tinutulungan mo rin yung mga ibang kababaihan na i-push talaga yung advocacy nila. So merong 88 finalists ngayon, Ate Tin. Pero syempre, yung pagiging part of Global Women Who Rule, i-approve din nila yon. I-agree mo rin yon. Like, ready ka ba? 'Di ba? Ready ka ba na i-share yung programs na ginagawa mo ngayon, or may time ka ba also to participate, ganun. So malaking bagay din yon kasi nga social awareness yung ginagawa natin. So kailangan talaga ng oras. Kailangan mo rin talagang panahonan. Kailangan mabigyan ng face. At some point ako, before naiya din ako, parang sabi ko, nakakaya yata, sino ba ako para mag-umpisa ng ganyan? Pero lagi kasing ang vision ko is, kung hindi ko gagawin, kung hindi ko umpisan, sinong gagawa? that's true. Kailangan makita nila na ordinary people can actually make a difference. And you have to really literally live that lifestyle. Yeah. Because otherwise, it will be very hard for ordinary people to make a difference. Diba yung, okay, do an act of kindness. Paano mo gagawin yun kung hindi mo nakikita sa mga taong ordinary? So katulad ko, hindi naman ako TV personality, hindi rin ako media personality. Ordinary people din ako na kailangan ding tulungan, para magawa ito. But through the help of the 22 profiles every year na naiintindihan nila, to me as a person who's proposing this, malaking bagay yon. Kasi hindi madaling kumausap ng 22 alpha female every year. Tanungin kung aling part ng kwento ng buhay nila or ginagawa nila yung komportable silang ikwento. Kasi ang pinapakiusap ko talaga sa kanila is, kung hindi man tayo makita ngayon ng mga tao na may kailangan sa atin, in the future, magre-resurface yung material na nilabas ninyo through our platform at makakatulong yan sa isang taong kailangan ng tulong ng panahon na yun. Yan, Bravo. invite mo na yung mga viewers natin doon sa event na to. Yes, so thank you again. Sanay ako talagang Happy and ate. proud of what you do. Mamu and Papu na lang. Yan, Mamu and Papu. Thank you so much. Masanay talaga akong tawagin sila ate at kuya. Ganon yung pagrespeto. Thank you so much for Welcome. giving me another chance to come to your show. Inaanyayahan ko po yung mga fans ni kuya, ni ate, ni Mamu, ni Papu na sana po if you have the time on Saturday, please join us live. Just go to thenewchannel.com or sa Facebook po natin. Isa po sa mga magagawa nyo to para sa sarili nyo or para sa mga nanay nyo, sa mga kapatid yung kababaihan. Let's celebrate women every day. Hindi lang po sa May 25, hindi lang po sa Mother's Day, hindi lang sa International Women's Day. Sana through watching the shows and helping me push the advocacies of the 22 female na ipapakilala namin at bagong ipapakilala namin sa inyo, sana po ay makatulong yung mga stories namin sa inyong lahat. And muli, Thank congratulations sa you. lahat Congrats ng sa lahat ng awardee for this year's GWWR and to you, Apple, dahil heaven sent ka. Kung wala ka, wala ito. Thank you po. Salamat Thank and you, congrats. Congrats. Buhay Congrats ka. sa napakagandang event na to. Thank you.